Isa pong magandang umaga sa ating lahat mga kapatid na narito po sa loob at maging po sa ating mga kapatid na nasa online. Welcome po sa ating pong panambahan sa umagang ito. Sa ating pong panimula ng ating pong Sunday School, tayo po magsimula sa pamamagitan po ng ating pong papuring awit sa ating Diyos, sa ating pong awitin, All Ye That Fear Jehovah's Name. O dakilang Diyos, tunay po na kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Kami po ay nakakatayo, kami po ay naggumising sa umaga ng dahil po sa inyong pong biyaya sa amin. Kaya kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat taglay namin ang buhay, ang kalakasan na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po Diyos sa inyong pong kabutihang ito, sa inyong pong biyayang ito na aming pong natanggap. At sa umagang ito, muli kaming harap sa inyo sa pamamagitan po ng pagsamba, nawa dalangin namin na ang puso namin nawa ay nakahanda na lumapit sa inyo, nakahanda po na makinig na iyong mga salita, nakahanda po na ikaw ay purihin, luwalhatiin sa araw na ito. Dalangin namin na inyo kaming samahan sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, nawa kayo pong maparangalan, kayo pong maluwalhati sa mga oras na ito. Ito pong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Nawa, lahat po ng ating mga tagapakinig, ating mga viewers ngayong umaga, ay nakahanda po ang ating puso sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Nais ko pong magsimula ngayong umaga sa pagbabasa po ng ating text sa Mark chapter 4, verse 24. Mark chapter 4, verse 24. Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan, sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin.
at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Ng ating pong paksa ngayong umaga ay may kaugnayan pa rin po sa puso. Puso sa pakikinig para sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na kayo ang nagbubukas ng puso ng aming pong mga buhay. Kundi dahil sa inyong biyaya, Panginoon, kami po ay nasa kadiliman pa. Wala sa liwanag at patungo kami sa tiyak na kapamakan ng aming pong kasalanan. Maraming salamat po sa biyaya ninyo, sapagkat kung hindi dahil sa inyo, Panginoon, hindi kami matutong sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan na ayon po sa iyong banal kasulatan. Kundi kami po'y magpapatuloy sa aming pong pagsamba sa paraan ng tradisyon at ng sanlibutan. Salamat po sa umagang ito at higit sa lahat, Panginoon, muli namin dinadalangin na buksan niyo po ang aming puso sa aming pong pakikinig upang ang lahat po ng aming mapakinggan ay manatili sa aming puso nang sa ganun huwag kami magkasala laban sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakalaga po talaga ng pakikinig at nakaugnay ito sa ating puso. Gaya nga ng brief meeting ni President Duterte hinggil sa pag-angkat ng vaccine. Ang sabi niya, ito'y usapan pa lamang, plano pa lamang, panaylaway pa lang ang meeting na ito, ngunit agad may lumabas na statement na mayroon daw corruption sa pagbili ng vaccine. Ni hindi pa nga nailalatag, hindi pa nga nabibigyan ng desisyon, mayroon na agad statement sa labas at kumalat na mayroong corruption na sa bilihan ng vaccine ito. Bakit nangyari ang ganito, mga kapatid, na may naunang statement na kabulaanan? Mali po ang puso. Mali po ang puso noong nakapakinig. At dahil mali ang puso, mali rin po at hindi maganda ang pakikinig. Ganito ang nangyayari kuminsan, at di lang minsan, kundi kadalasan, maging sa pakikinig ng Ebanghelyo. Maging sa pakikinig ng Ebanghelyo na ipinapangaral. Kaya nga ang sabi sa atin ng banal na kasulatan sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang inyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang sabi sa English po, ganito ang pagkakasabi. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Nakasalalay po rito yung pong buong issues ng buhay natin. Kaya nga po, apektado ang ating pakikinig. Na pagdating po sa pakikinig ng salita ng Panginoon, simple lang po dapat nating maunawaan. Kapag ang Ebanghelyo ay ipinapangaral, kailangang mayroong makinig. Ngunit hindi natin mapagbawalan ng iba na sinasabi, bakit ako makikinig dyan? Nasa tao lang yan. Kung gusto niyang maligtas, kailangan siya magdesisyon. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat marami rin po ang gustong makinig. Kaya pag-aralan natin ngayon ang paksang pakikinig. Sa pakikinig ng ating pag-aaral ngayon, mayroon tayong tatlong katotohanan na dapat nating isalang-alang. Ano ito? Una, ang bisa ng pakikinig. Ikalawa, ang mga hadlang sa pakikinig. At ikatlo, ang mga mahalagang aspeto sa pakikinig. Ito po ang ating pag-aralan. Una, alamin natin ang bisa ng pakikinig. Basahin natin muli ang ating teksto at ating obserbahan, pakinggan ang sinasabi ng talata. Ang sabi ng Panginoon, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Hindi lang basta sinabi na pag-ingatan ninyo ang inyong pakikinig, kundi pag-ingatan ninyo ang inyong pinapakinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay.
Na ang sabi dito, pag-ingatan. Bakit po? Mayroon pong resulta yan. Maaring mali, maaring tama. Kung tama ang pinapakinggan, may tamang resulta. Pero kung mali ang pinapakinggan, mayroon pong maling resulta. Ang sinasabi rito na ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay gagana lamang kapag ipinapangaral at napapakinggan. Wala pong silbi ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos kung ito'y hindi ipinapangaral at pinapakinggan. Kaya ang sabi diyan, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Alam natin ang La Mesa Dam, mayroon po rito sa loob niyan tinatawag na powerful hydroelectric plant. At ang makinaryang ito ay nagbibigay ng billion of kilowatts taon-taon. Pero walang kabuluhan ang enerhiyang yan kung walang mga power lines na siyang magdadala sa bawat bahay at sa bawat business. Walang silbi yan. Ano mang lakas ng power plant na yon. Ganon din ang Ebanghelyo. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 16 na ating kadalasang binabasa at narinig, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Para saan? Para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Magkakaroon lamang ng kapangyarihan o bisa ang kapangyarihan ng Diyos na walang iba kundi ang Ebanghelyo kung ito ay pinapangaral at ito'y napapakinggan. Kaya kailangan itong maipangaral sa lahat. Gaya ng sinabi sa Mark 16 verse 15, ang utos ng Panginoon sa mga alagad ay ganito. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo para sa lahat. Ito ay biyaya para sa lahat. Common grace. Na magkakaroon lamang ang tao ng pananampalataya kung ipapangaral ang Ebanghelyo at pinapakinggan. Sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang Ebanghelyo ay ipinapangaral. Hindi ito inililihim, hindi ito tinatago, o hindi ito ikinahihiya. Magagawa ng Diyos na magligtas sa kanyang sariling paraan, sa kanyang sariling kalooban, anuman ang gustuhin niya, ngunit hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang salita na ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng means, ng kasangkapan. At ang kasangkapan nito ay ang Ebanghelyo. Sapagkat sa Ebanghelyo ay magmumula ang pananampalataya. Nang sa ganon, mayroong maliligtas. Now, gaya po ng parable of the sower, kung aling ating pong babalikan ng parable of the sower, na mayroong 4 na klase ng puso o tagapakinig. Lahat sila nakapakinig. Lahat sila nakatanggap. Pero isa lang ang nakinabang. Isa lang po ang nagbunga. Mayroong nagbunga pero hindi ito lumago at ito ay natuyo. Pero ang totoong nakinig, inunawa, tinanggap, ito po yung nagbunga. Ito yung taong naligtas. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig at narinig ang pangangaral, dapat pag-ingatan ang pinapakinggan sapagkat kung walang pag-iingat, wala pong resulta ito sa buhay. Na alam naman natin ang binhi na ito ay tinutukoy ay ang salita ng Panginoon. Na gusto kong basahin Luke chapter 8 verse 11 to 15. Ngayon ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Hindi po nag-ingat ng kanilang napakinggan. Narinig lang.
Verse 13, at ang mga nasa bato ay sila pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita, subalit ang mga ito ay walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Hindi po nagkaugat, pero nakatanggap, nakarinig. 14, ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig subalit sa kanilang pagpapatuloy, mahabang panahon, ay sinakal sila ng mga alalahanin. Busy. Maraming problema, maraming iniisip. Ano yon? Mga kayamanan at mga kalayuan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Mayroon pong sumibol na bubot na bunga pero hindi gumulang. So anong silbi niyan? Anong silbi ng napakahabang panahon na dalo ng dalo, pakikinig ng pakikinig, umaangking Kristiyano, pero ang bunga ay tuyot. Verse 15, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. Yung bunga niya, mayroong pagtsatsaga hanggang sa ito ay mahinog. At kapag ito'y nahinog, mga kapatid, magbibigay ng panibagong binhi. Lahat nakapakinig, pero isa lang nakinabang sapagkat siya lang yung may pusong tapat na nag-iingat, iniingatan ang kanyang napakinggan. Hindi lang po palamuti sa buhay niya na every Sunday nakaupo siya at nakikinig pero hindi tinatanggap. Bakit ganon? Bakit ganon? Well, may papaliwanag ito ng Matthew chapter 13, verse 14 to 15. Ang sabi po ng Panginoon, natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaias na nagsasabi, sa pakikinig, kayo'y makakarinig, ngunit kalin may hindi makakaunawa, at sa pagtingin, kayo'y titingin, ngunit kalin may hindi makakabatid. Bakit kaya? Sapagkat, ang sabi sa 15, naging manhid na ang puso ng bayang ito. Ibig sabihin, sanay na. Nakaugalian na. Ay, naku, preaching na naman. Ay, Bible study na naman. Ano ba yan? Ganito na lang bang boy Kristiyano? Ha? Naging manhid na. Kaya ang sabi dyan, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Papansin niyo ba na sa iglesia? Dahil sa tagal ng pagdadalo, masanay na pong pumikit ang mata. Hindi na po nakikinig. Basta narinig lang. Bakit kaya? Sapagkat ang sabi dyan, baka ang kanilang mga mata ay makakita. Ayaw nilang may matuklasan sila na tumutusok at tumutumbok sa kanilang sarili. Ayaw na makakita. Ayaw makarinig ng kanilang mga tenga. At ayaw makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. Ayaw nilang sila'y maging mabuti sa Diyos. Mas mananatili sila sa gusto nila. Kaya ang kanilang tenga ay manhid, mapurol. So malinaw, ipinapahayag dito ni Pablo sa Romans chapter 10. Verse 8 to 17, babasahin ko lang po ng diretsahan. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa inyo. Nasa inyong bibig at sa inyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya sa aming ipinapangaral. Nakita nyo, ang salita po, ang ebanghelyo ay salita ng pananampalataya. Kaya napakalaga po talaga ang makinig. Verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Narinig mo lang ba yun, mo? Nauunawaan mo na si Jesus pala ang tagapagligtas at maliligtas ka nga. Verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sino yung tumatawag sa Kanya? Yung nakapakinig.
yung nakaunawa. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat. Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabuting bagay? Paano natin malamang sinugo ang isang mangangaral? Natural. Ang sinugong mangangaral, maliban lang sa siya'y pinili ng Panginoon, nakikita rin sa buhay niya ng kanyang pinapangaral ay nangyari sa kanyang buhay. Marami pong mangangaral na hindi nangyari sa buhay nila yung kanilang pinapangaral dahil ang after nila ay tagumpay, pera, katanyagan. Pero ang totoong tinawag na mga ngaral, nangyari sa buhay niya yung aral na kanyang napakinggan at ngayon ay kanyang ipinapangaral. So malinaw ito. Upang may matawag, kailangang may maniwala. At para may maniwala, kailangang may makinig. At para may makinig, dapat mayroong mangaral. At para mayroong mangaral, dapat mayroong Ebanghelyo. At ito may kita natin ng mga praktikal na halimbawa sa pangangaral at maraming nakikinig sa Pentecost. Sa Pentecost lang pangangaral ni Peter, ilang tao ang naligtas at nagpabautismo ura mismo. Ibig sabihin po ng pagbautismo noong panahon yon, handa silang mamatay dahil sila'y nagpahayag na sila'y Kristiyano sapagkat pinapatay ang mga Kristiyano noong unang panahon. Kaya nga napakahalaga yung bautismo pagkatapos na sila'y sumampalataya sapagkat talaga kilalantad nila, here I am, handa akong mamatay para kay Kristo. 3,000 po. Bakit? Silang lahat ay sumampalataya. Bakit sila sumampalataya? Sila ay nakapakinig ng pangangaral. Maging si Cornelius, isang Gentile, ang kanyang buong pamilya, siya ay makadiyos at nakikita at narinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Pero may kulang sa kanila. Ano yung kulang? Pakikinig ng gospel. Kaya ipinasugo ni Cornelio ayon sa utos ng anghel si Peter. Sapagkat na kay Peter ang kailangan ni Cornelio 10 ng kanyang sambayan upang sila ay maligtas. At nang dumating si Peter, nakinig sila. At makita natin ng banal na espiritu ay bumagsak sa kanila. Lahat sila ay nagpuri sa Diyos sa iba't ibang dila. Anong dahilan? They believe. Sila ay sumampalataya. Kanya nga, ang Ebanghelyo po may bisa kapag ipinangaral at pinapakinggan. Kahit anong galing ng preacher dito, kahit anong galing ng teacher sa harapan ninyo, kung wala namang ganang pakikinig, walang silbi ito sa iyo. Hindi po ang problema yung preacher. Ang problema, puso mo. Dahil hindi ka nakikinig. Ikalawa, alamin din natin ang mga hadlang sa pakikinig. Again, sa ating text, tignan natin ang mga ini-imply dito sa Mark chapter 4, verse 24. At sinabi niya sa kanila, remember, si Kristo po nagsasalita dito. Pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Pinag-iingat tayo kung anong pinapakinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin. At higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Mayroon pong consequence po sa tama at maling pakikinig at sa tamang pinapakinggan at maling pinapakinggan. Marami pong nangangaral ng Ebanghelyo pero hindi lahat karapat-dapat na pakinggan. So talakayin natin ang 3 hadlang sa pakikinig. Una po dyan, gaya ng ating napag-aralan kanina sa sower,
parable of the sower, una, mayroon pong mapurol na pakikinig. Pangalawa, na problema talaga ay yung kawalang pagsasatupad ng napakinggan. At ikatlo, yung pong pamimili ng pinapakinggan. Una, tignan natin yung mapurol sa pakikinig. Hebrews chapter 5 verse 11. Tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibasa'y naging mapurol na kayo sa pakikinig. Now, tingnan niyo po yung salitang naging mapurol. Ibig sabihin, dati silang may talas, pero habang tumatagal, napupurol. Ibig sabihin, ito po yung mga takapakinig na mahaba ng panahon. Kadalasan diyan po nagiging dull ang ating pakikinig kapag tayo po ay nasasanay na. No? Nasasanay na sa ating ginagawa. Parang naging routine na lang ating pagsamba. Lalo na ngayon, pag nasa bahay lang, pwede kang mahiga, pwede kang maupo, pwede kang nakasando, pwede kang nakapaa. No? Wala po yung diwa ng totoong pagsamba. Tandaan natin palagi, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, naroon siya sa kalagitnaan. No. Anong hindi natin nirerespeto dyan? Ang presensya ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Diyos hindi pwedeng magkahiwalay. Pag sinabi kong dull o mapurol, ang ibig sabihin niyan, simple lang, tamad, matamlay, o di kaya pabaya, makupad. Makupad talaga. Napakabigat sa katawan ang makinig ng salita. Mas maigi pang magbukas ng cellphone sa FB, basta may data ka lang, matutuwa ka. Maraming chismis, mga artista, mga grabe. Nawawala ang sikap. Kailangang subuan ng isa-isa. Nasasanay sa spoon feeding. Bakit kumukupad? Dahil kuminsan mayroon siyang sariling paniniwala. Sarado ng isip. Kaya makupad siya makinig sa katotohanan. Ayaw niyang tumanggap. Kaiba yung natutunan ko. Kaiba yung turo ni ganito eh. Mas magaling si ganito. Bakit ikaw ganyan? Sabi nga sa Mark chapter 7 verse 9, sinabi pa niya sa kanila, magandang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos o salita ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon o inyong nakasanayan ng aral. Nakasanayan yung pakinggan. Mas magaling si John MacArthur. Hindi. Steve Lawson talaga ang magaling. Kaya mas tiwala ko rito kay Steve Lawson pag nagsalita. Ayaw kay MacArthur kasi makikipag-compromise sa mga ibang mga pastor, mga peking pastor. Ay, mas gusto ko si Rabbi Zacarias. Apologist, magaling. Pero magandang balita ba yung kay Zacarias na napakatagal na pala niyang panahon mayroong sex immoral. Kinilalang bantog na apology sa buong daigdig. Pero hypocrite sa harapan ng Diyos. Dahil meron siyang ginagawa. Hindi tama. Kaya nga, ang sabi sa Numbers chapter 32 verse 23, be sure your sin will find you out. Ilalantad ka talaga sa iyong ginagawang kasalanan na kayo-kayo nang nakakaalam. Makakaya yun, mga kapatid. Pero wala na siyang kahiyan ngayon, patay na eh. Ang kahiyan ni Zacarias, ang kanyang pamilya, ng anak. Well, bakit po? Marami pong ganyan, bumabagsak sa kasalanan kasi eto, idol ko ito, magaling. Pagbagsak nun, kaya sabi sa Jeremiah, sumpay ng taong nagtitiwala sa kapwa-tao.
sapagat malalayo kanyang puso sa Panginoon. So anong sanhi ng pagkapurol sa napakikinig? Neglect, negligence, pabaya. Mayroong ibang kinaabalahan. Luke chapter 8 verse 14, ang nahulog naman sa tinikan ay mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy, ay sinasakal sila sa mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayuan sa buhay at ang kanilang mga bunga ay hindi gumugulang. Tagal ng Kristiyano. Pero ano pa rin, manhid. Hindi kaya masyadong maselan. At hindi lang yun, hindi lang sa negligence, kundi kulang sa pagmamalasakit. Wala talagang pagmalasakit. Sabi ni Jesus Christ sa John 8:31, sa mga sumasampalatayang Hudyo, kung kayo'y magpapatuloy sa aking salita. Magpapatuloy, ano? Ibig sabihin ng magpapatuloy, laging gising, laging diwa ay naroon sa pagkikinig, malalaman ninyong katotohanan. At ang katotohanan, ang siya magpapalaya sa inyo. Sabi naman itong mga religious people, hindi kami mga anak sa labas. Kami lahi ni Abraham. Kaya nga sabi ni Jesus, kung kayo ay anak ni Abraham, dapat hindi kayo galit sa akin. Kayo ay anak ng Diablo. Sapagkat kung ano yung gusto ng Diablo, sa inyong sinusunod. O di kaya prejudice. Masama ang kaisipan. Sabi nga sa John 7:41, nang marinig ng ilan mula sa maraming tao ang mga salitang ito, sila nagsabi, tunay na ito ang propeta. Sinabi ng iba, ito ang Kristo. Subalit, sinasabi ng ilan, sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? May mga masamang kaisipan. So yun ang una, naging mapurol ang pakikinig. Yun po yung hadlang una mapurol. Pangalawa, walang planong pag-isasagawa yung kanyang napakinggan. Dagdag isipan lang. No? Kaya nga, dapat ang pangangaral hindi lamang kaalaman ang binibigay, kundi dapat mayroong conviction na ipamuhay. Si Martin Lloyd Jones ba yun nagsabi ng totoong preaching is theology in action ba yun? Si Martin Lloyd Jones. Kailangan puno ng kaalaman na may udyok na dapat ipamuhay. Yun po yung preaching. Teaching, ipinupuno lang ulo mo hanggang sa lumaki. Dapat mayroong conviction. Kaya nga sabi ng Panginoon, doon sa mga walang pagsasagawa sa kanilang napakinggan, Matthew 7:26, ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtatayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yon at yon ay bumagsak, napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Ano po ibig sabihin niya? Ito yung mga nakikinig. Nakakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi nila itinatanim kay Kristo o sa bato, kundi sa kanilang sariling paniniwala, buhanginan. Kaya makikita nyo, Kristiyanong matatag, matagal na, maisipin, pero pagdating sa problema, bagsak. Dahil hindi pinamuhay yung kanyang napakinggan. Kaya sabi ni Jesus Christ dyan, hangal. Hangal. Kaya nga sa pakikinig, hindi po yan sapat kung makinig lang. Dapat mayroon pong pagsagawa. Kailangan nating isagawa. Kapag tayo po'y napupuna, nasasaktan, ang lagi nating iniisip, ako na lamang laging pinatatamaan niya. Bakit? Bakit tayo nasasaktan? Kasi mayroon tayong problema doon. Kailangan doon, Lord, lagi ko nasasaktan. Salamat po sapagkat lagi niyo ginigising na mali pala itong ginagawa ko. Dapat mayroon tayong pagtanggap. Isabuhay yung ating mga napakinggan. Kung paulit-ulit,
mahal ka ng Diyos, napakinggan mo palagi. Kaysa naman, sabi nga sa Hebrews chapter 3, baka balang araw, hindi mo na maramdaman yung conviction ng Espiritu dahil kumapal ng puso mo. Ikatlong hadlang ay namimili ng pinapakinggan. Halimbawa rito ang Luke chapter 4 verse 28. Nang marinig nila ang mga bagay nito, napuno ng galit ang lahat ng nasa sinagoga. Mga taong nasa sinagoga sa Nazareth, ayaw nilang pakinggan yung tinatamaan sila. Ayaw nilang pakinggan yung totoong mensahe. Ang gusto nila, kati sa tainga. Naalala niyo yung binata na mayaman? Na ni-raise up siya sa isang godly home. Ang sabi natin, godly home, sapagkat sila po ay talagang pinanghawakan at memoryado nila ang Ten Commandments. At lahat ng utos na yon, sabi ng binata, sinunod niyang lahat yon. Kaya para sa kanya, wala na siyang kulang. Pero may agam-agam siya, lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, good teacher, anong dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos. Nagawa ko na yan. Ng buong puso, alam ko na yan. Galang mo yung inatina, ginanawa ko na yan. Lahat yan, ginawa. Pero ang Panginoon, pumunta sa 10th commandment, covetousness. Ayan, sabi ng Panginoon sa kanya, pagbili mo ang iyong kayamanan at pamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Sumunod pa yung binata? Hindi. Kasi tinamaan siya. Greed siya, sakim siya. Nasunod ka niya, yung utos. Pero isang utos lang ang hindi niya nasunod, lahat yun, walang silbi. Kaya ang sabi sa Matthew 19:22, ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot. Bakit? Sapagkat napakarami ng kanyang ari-arian. Ari-arian po. Kayamanan, yung pong tinatalakay natin sa Ecclesiastes, yung pong hadlang para masunod natin ang Diyos. At ito ang nangyari sa binatang ito. Maging nung arestuhin si Pablo doon sa Jerusalem, ano pong sinasabi ng mga tao? Basahin lang natin isang punto ron. Acts 22:22. Kanilang pinakinggan siya hanggang sa pagkataong ito, ngunit pagkatapos ay sumigaw sila, alisin sa lupa ang ganyang tao sapagkat hindi siya karapat-dapat mabuhay. Pero mo sigawan ng mga tao kay Pablo, alisin siya, kulong siya, dahil ayaw lang pakinggan yung totoong pangangaral ni Pablo. So yun po yung dahilan, mga hadlang ng pakikinig, mapurol, ang tenga, walang layuning i-apply ang kanyang napakinggan at namimili ng kanyang pinapakinggan. Ikatlo naman, tignan natin ang mahalagang aspeto ng pakikinig. So nakita natin ang bisa ng pakikinig, ang mga hadlang sa pakikinig. Ngayon naman, ang mahalagang aspeto ng pakikinig. Bagamat ito ay may kalintulan o kasalungat doon sa ikalawa sa mga hadlang. May tatlong mahalagang aspeto sa pakikinig na dapat nating alalahanin. Una-una, mahalaga po ang magkaroon ng kahandaan ng puso. Laging handa. Kaya nga, ngayong Sunday, tayo ba'y nagagalak sa ating pakikinig o para makinig? Alam ko si Christian may galak yan. Alas 7 pa lang, nandito na. Nag-iisa, kinuna ni Pastor Adri ng picture. Ano ibig sabihin nun? Miyembro late. Pero itong hindi miyembro, siya yung Christian.
Bakit? Handa siyang dumating, pero ayaw ko lang sa pakikinig. Mamaya sa preaching, ano masabi natin dyan sa taong yan? Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa taong yan. Una, mahalaga ang kahandaan sa pakikinig. Yan ang sinabi sa Mark chapter 4 verse 20 doon sa parable of the sower. Ang mga ito ang nahasik sa mabuting lupa. Mabuti talaga dahil nakahanda. Narinig nila ang salita, tinanggap nila ito, namunga. Namunga ng 30, mayroong 60, mayroong 100. Ibig sabihin, yung kanilang bunga, tuloy-tuloy. Pero, hindi pare-pareho ang dami. Pero, nagbunga. Bakit? Mabuting lupa, nakikinig ng salita. Tinatanggap ang salita. Sa parabos na ito, lahat nakasaksi ng mabuting balita, lahat nakarinig ng Ebanghelyo, lahat nakatanggap, pero isa lang ang nagbunga. Sana tayo yun. Nagbubunga tayo. Pangalawa, napakalaga pong aspeto sa pakikinig yung pagsasatupad. Kasalungat kanina ng walang pagtupad. James 1:22, ganito ang pagkakasabi, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Now, pakinggan nyo ang sinasabi ng Diyos sa salita niya. Bakit daw napakahalaga ang tagatupad at hindi tagapakinig? Bakit? Sapagkat ang hindi po nagsasatupad sa kanyang napakinggan, dinadaya niya ang kanyang sarili. Maring tapat tayo sa magulang. Maring tapat tayo sa ating negosyo. Maring tapat tayo sa pagsukli. Pero minsan, hindi tayo tapat sa ating sarili. At ito ay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo tapat. Niloloko natin ang ating sarili. Atin ako ngayon kasi matagal na akong di nakita ni pastor eh. Tapos pipikit. Niloloko mo lang sarili mo. Nasasabi mo ikaw ay, Lord, mahal kita. Pero pasensya ka na, Lord, pagod ako. Matthew 7:24 to 25, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yon o ang kanyang buhay. Ngunit hindi yon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ito yung matalino. Now, lahat tayo, hindi tayo exempted sa mga trials and testing sa buhay. Problems, sufferings, lahat. Hindi tayo excuse dyan. Pero makikita natin kung sino yung matatag. Talagang nahuhubaran tulad ng bahay, tanggal ang bubong, tanggal ang dingding, pero hindi tuluyang bumabagsak. Nakatayo pa rin. Mahina ang bahay, pero matipay yung pinagkatayuan niya. Pero yung mga nagtayo sa buhanginan, hangin lang, buo yung bahay, pero bagsak yung buong bahay dahil nakatayo sa buhanginan. Mismo ang Panginoon nagsabi niyan, hindi tayo mabibigo kung ating isinasakatuparan ang ating napakinggan. Hindi tayo mabibigo. Pangatlo, malaga ang pagbubulay-bulay sa kanyang pinakinggan. Kahit ngayon nakikinig tayo natutuwa, nabibless tayo sa message, o di kaya nasasaktan, may conviction tayo na kailangan kong gawin ito. Pagdating sa bahay, bulayin mo uli yung mensahe. Totoo ba talaga sinasabi dyan? Tulad ng Berean. Makikita natin ang church sa Thessalonica, bantog sila eh. Umaalingaw ang buong Asya dahil sa kanilang kagalingan, sa kanilang pananampalataya.
Iilan lang silang miyembro pero matitibay at sila'y lumalaganap sa pagpapangaral. Pero pagdating po sa salita ng Panginoon, mas dakila ang mga Bereans. Bakit po? Ang Bereans po, hindi lamang nakapakinig, pinulay pa yung kanyang napakinggan. Dito sa atin ngayon bihira na lang ang take notes, no? Nung araw, talaga naman makikita mo, pag sinabing ganitong sa Bible, tsak, ingay yung mga Bible, tsaka yung notebook, sulat. Pero ngayon, nakatingin na lang ng iba, maraming. Tingnan niyo ang sabi sa Berean, Acts 17, verse 11. Ngayon, ang mga ito, mga Berean, ay higit na mararangal kaysa mga Thessalonica. Pero hindi may kumparang Thessalonica. Pero sabi diyan, pagdating po sa salita ng Diyos, mararangal ang Berea sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kadalasan po sa iglesia, tungkulin ng pastor yan, ng mga ngaral sila mag-aral lang. Dapat silang mag-meditate palagi para makakain kami. Na hindi po. Mga ordinaryong miyembro ito. Lahat po tayo dapat nagbubulay ng salita ng Panginoon. Psalms 1:2, di ba? Ang kagalakan niya sa Panginoon ay ang pagbubulay-bulay ng salita araw at gabi. Siya ay maitutulad sa isang puno na natanim sa tabing batisan. Ng kanyang mga dahon ay laging sariwa at siya'y namumunga sa kapanahunan, hindi bumabagsak. Alam niyo, kung lagi po tayong nagbubulay ng salita ng Diyos, tulad ng puno. Ang puno po ay hindi po aksidenteng natanim lang sa tabing ilog yon, kundi itinanim, nakatanim sa tabing ilog para ang layunin, yung ugat niya, hahaba, kakalat, pupunta talaga ron sa tubig nang sa ganon makapagbibigay sustansya sa buong katawan. Yun yung pagbubulay-bulay, pagsisiyasat. Yun din. Kaya, means of grace sa atin, katatawanan na lang yan di ba? Ano pa naman yan? Means of grace. Pagbabasa, pananalangin, pag-share, pagpapato, fellowship, ordinary lang yan. Pero yan po yung sustansya ng ating kaluluwa. Diyan tayo lumalago, diyan tayo titibay, mga kapatid. Sa means of grace, bakit ba binigay ng Diyos yan? Yan po ang tinatawag na good works. Na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, ng good works na ito'y inihanda ng Diyos sa bawat mananampalataya bago pa lamang siya maging Kristyano upang diyan siya dapat lumakad, mabuhay. Huwag nating maliitin yung means of grace. Yan po yung ating sustansya. Yan yung ating nutrition pagdating po sa buhay Kristyano. Yan po ang dahilan bakit nagiging mas marangal ang Berean. So sa ating pong pagtatapos, tanda natin, nasa pakikinig at pagsasagawa, diyan natin matatanggap ang katibayan ng ating kaligtasan. Pakikinig, pagsasagawa. Diyan natin mapapatunayan ang ating kaligtasan. Ay hindi, Brad. Ang sabi po dyan sa Biblia, whoever believes shall be saved. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Pero wag nating kalimutan yung karugtong ng mga talatang iyon. Ang sabi po sa John 3:36, ganito ang sabi. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yan. Totoo yan. Wala pong hindi totoo dyan. Paano mapapatunayan na nasa kanya ang buhay na walang hanggan? Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang totoo pong kaligtasan nakikita sa buhay ng kanyang pananampalataya ay gumagawa sa buhay niya.
Hindi yung, I believe God, yan na, I'm saved, ligtas na ako. Mas wala ka nang gagawin. Ano sabi ni James? Yun ang book of James eh. Faith without works is dead faith. Paano ka maliligtas sa pananampalataya ngayon? Ito, dapat gawin sa buhay Kristiyano. Patunay na ikay Kristiyano. Pakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa, papakita ko sa iyo ang aking mga gawa, bunga ng aking pananampalataya. Si Abraham, paano napatunayan si Abraham na mayroon siyang saving faith? Matagal yun. Nung tinawag pa lamang siya, tinuro ni siyang righteous. Pero napatunayan ito nung iutos ng Panginoon ng kanyang anak si Isaac, kaisa-isang anak, minamahal na anak, na i-offer as a sacrifice na walang tutol si Abraham sapagkat puno siya ng pananampalataya ng anak niya ibubuhayin ng Diyos. So doon napatunayan ang pananampalataya ni Abraham. Sabi nga ni James chapter 2 verse 17 to 22, di ba? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. So hindi po sapat ang pananampalataya, but even the demons, they believe God. At nagko-confess pa sila na you are the Holy One of God. Pero ang sabi dito, 20, subalit nais mo bang malaman o taong hangal ng panampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Doon siya na talaga napatunayan sa pamamagitan ng kanyang gawa, ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dapana. Nakikita mo na ang pananampalataya gumagawang talakip ng kanyang mga gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. So doon po natin mapapatunayan ang ating kaligtasan sa pakikinig at sa pagsasagawa. Kaya marami pong mananampalataya na baog sapagkat hindi talaga sila sumampalataya dahil hindi nakikita sa kanilang gawa. Kaya ito alok ko sa mga bisita natin, mga viewers natin na first time kayong nakapakinig. Ito lang mga sabi ko sa inyo at hamon ko sa inyo mga kapatid. Kung naririnig ninyo ang aral na ito at naramdaman ninyo at naunawaan ninyo sa inyong sariling puso, hindi yan nagkataon. Hindi yan dahil sa matalino ka. Kundi yan biyaya ng Diyos sa iyo dahil tinatawag ka sa kaligtasan. Huwag mo na ipagpabukas, hindi natin hawak ang bukas. Ngayon mo dapat isuko buhay mo kay Kristo. Sapagat kung ating titignan ng Acts chapter 16 verse 14, ang Diyos po nagbubukas ng puso. At dahil binuksan ang puso ni Lydia, bagamat siya nakikinig na sa pangangaral ni Pablo, binuksan ng Diyos ang kanyang puso at talagang pinakinggan niyang maigi ang pangangaral. Doon niya naunawaan. At ito ang pangako ng Panginoon sa mga nakikinig. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Yan po ay kahanay doon sa John chapter 3 verse 36. Nang sino mang sumasampalataya sa anak may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumusunod sa anak, walang buhay, kundi poot. Ganun din. Anong palatandaan na sumampalataya? Agad nagpabautismo. Ano ibig sabihin ng bautismo nung time na yon? Kamatayan po. Sapagkat ang sino mang magpakilala na siya Kristiyano, handa na siyang mamatay. Pero sa ating ngayon, anong dapat nating sundin?
para mapatunayan ng ating panampalataya. Hindi po tayo naligtas sa ating pong pagsagawa sapagkat ang gawa nating walang pananampalataya, wala pong kwenta yan. Pero ang ating panampalataya na may kalakip na gawa, yun po yung totoo. Kaya ito po ang dapat nating tandaan. Anong puso mayroon ka ngayon sa pakikinig? Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na muli niyo pong sinariwa ang aming pong mga katungkulan na dapat maging handa kami sa pakikinig, handang isabuhay ang aming napakinggan at huwag kaming mamili ng aming pinakikinggan o taong pinapakinggan, kundi ang aming pong layunin ay pakinggan ang inyong salita na ipinapangaral lamang. Maraming salamat po, Ama, nawa magbukas kayo ng puso at magligtas sa sandaling ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus.